Sister Eileen Kayanan, FMA, the Technical Directress of Mary Help of Christian School, Mindoro. Ang eskwelahan para sa mga mahihirap na kabataan, sa mga katutubong mangyan, para sa mga naliligaw ng landas, at para sa mga taong halos wala ng pag-asa sa agrikultura, mahuhubog ka. Welcome sa aming paaralan. Welcome to Mary Help! Actually, ako ay trained to be an administrator of our basic education. That's why I took up educational management at Xavier University, Ateneo, Cagayan. However, in the year 2018, kinausap ako ng aking provincial to be the school directress or technical directress of Mary Help of Christians Mindoro. Na-establish ang aming school in the year 2002 as technical agricultural institution. The Gracefield moment in the year 2019 when I assumed the role already as a technical directress. Kasi that time from 7, nagkaroon kami ng 212 students and scholarship. Unti-unti na nag-develop ang school. We have some accreditations. Like for instance the LSA, from the ATI, tina-target namin at least a year, meron kaming isa o dalawang accreditation na maipapasa. And then at the same time, merong development every year sa aming farm. From nagsimula, reconstruct namin yung packaging area, tapos nagkaroon kami ng lecture room, nagkaroon kami ng dormitory for boys, tapos plus yung development ay hindi lamang sa physical structure. Nagkaroon din kami ng development kahit sa mga curriculum namin. We redesigned the curriculum, nagkaroon sila ng double enrollment, which is the enrollment in our institution as TESDA accredited, and also the enrollment for UPLB as farmer scientist. Yung pangarap na ang agrikultura ay hindi lamang siya isang paraan ng pag-aaral to prepare them for work, but it also a moment na naging bahagi siya ng buong pagkatao ng kabataan, na bahagi siya ng paghilom, bahagi siya ng paghubog, bahagi siya ng buhay na pwede niyang masabing pag-asa niya, kasi hinuhubog din sila sa paghahanap buhay, So after a year ng paghuhubog, yung sending off ng mga kabataan, maganda rin ang naging turnout noon kasi maraming mga farm owners na nanghihingi ng mga so nakita nila yung expertise ng mga kabataan dito, na mula sa paggising nila hanggang sa makatulog sila, hinihinga nila yung ganda ng kapaligiran, ganda ng agrikultura, ganda ng paghubog. Naging hindi lamang siya yung naging departmentalized, naging unified ang lahat ng mga ginagawa nila mula sa paggising hanggang sa katatapusan ng gabi. Pati yung panalangin naging bahagi ng kanilang sistema. Ang bawat kabataan ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang struggle, pero yung pagkatapos ng isang taon na makita mong ang kabataan na ito ay kakaiba na, ang kabataang ito ay mayroon ng direksyon ang buhay, na-transform siya. Tapos yung napukaw din yung natutulog na mga pangarap. This beautiful transformation in our school would not happen just for one person alone. It's because of the contribution also of our teachers, of the sisters of the community na nagkakaisa sa intervention. Nag-effort kami na matugunan ang kanilang pangangailangan sa pinansyal, so naitaas ang kanilang sweldo, and at the same time nagkaroon sila ng pagkakataon to better themselves, to develop themselves sa kanilang professional na nag-offer kami ng free masteral for them. Sa 6 na taon ko dito, iba yung
pakiramdam na nagtatrabaho ako, totoong nahihirapan pero iba talaga yung saya na nakakasama ko yung kabataan, saya na idudulot ng aking pagbabahagi ng aking kaalaman sa kanila kasi parang nakaka-inspire, nakaka-proud bilang trainer na malaman mo na ang estudyante mo ay nagtrabaho na ganito na yung na-accomplish nila. Kaya parang ang saya, parang hindi ko ramdam yung pagod na nararamdaman ko sa araw-araw sa buong taon na ang pagtatrabaho. Ganun. Yun nga po ay kung bakit po ako tumagal dito sa Mary Help of Christian School ay nakikita ko po yung sarili ko sa mga kabataan ngayon na tinuturuan namin. At yun po ang nagbibigay inspirasyon kung bakit patuloy pa rin po yung pagbabahagi ng kaalaman about agriculture. All these things are beautiful expressions, no, na pag-aagapay ng ating Diyos, pag-aagapay ng ating Inang Maria. Unti-unti nagiging known na siya. Kahit sa mga tie-up LGUs namin, no, ka-tie-up namin ng DA, ang ATI, ang DAR, no, ang mga kapulisan, no, lahat sila ay gustong makipag-ugnay, makiisa, no, sa hangarin namin ng paghubog. Meron kang pusong enthusiastic, meron kang pusong patuloy na nangangarap, meron kang pusong may malasakit sa iba, no, wala makakapigil kahit ang pandemic. We offer agricultural skills program, no, like for instance, we have the agricultural crops production NC2. We have also NC3 for that aspect, no. We have animal production for poultry, we have NC2, and animal production swine NC2. We have the rice machinery operation. We have the production on hybrid, inbreed rice, no, and seed production, seed certification and mechanization. Tapos meron din kaming ino-offer na organic, syempre organic NC2. We offer also Christian formation. Hindi lang Catholic lang kasi because we are catering from different types of religions, no. Wala naman kami pinipili din dito. But we have a formation for them to become good Christians and honest citizens. Nandito po ako ngayon sa Mary Help of Christians po. Para po mas lalo ko pong mapalalim ang pag-aaral po sa agriculture. At natutuwa po ako sa mga kasama ko pong pumunta din po dito. Ngayon po sila na po ang nag-a-assess po sa amin para magtanim po ng mga gulay. At yung dati pong mga lupa po na nakatiwangwang sa amin, ngayon po ay natataniman na po nila. The cause for our humanitarian program is that we open our school for the indigenous of Mindoro. They are called Mangyan. And also the out-of-school youth. Ang paggaling ng isang kabataan sa larangan ng agrikultura ay isa ring paraan kung paano natin masasabing binubuhay natin ang henerasyon ng susunod pang magsusupply ng pagkain sa ating mundo. They are not just young people that we touch. They are also community-based that we formed and transformed. We are happy to give our service to them. I am happy to give my service and contribution because I know in this world I am making a difference.